Sino ang pinakanana na player na encounter mo? Saan? Sa PBA, UAP? PBA na tayo. Oo, PBA. PBA. Wala ka masasabing nana kasi may referee. Ah, Masasabi mo lang yung nana pag one-on-one kayo, walang Mm. referee. Pag lagi siyang tawag ng ball, di ba? Oo. Yun yung wordings mo, nana. Nana, oo, yun yun. Oo, wala naman. Pero yung mga acting, Oo. sa acting hindi ko alam kung masasabi kong nana yung James Yap eh. Kasi bawat tama ako sa kanya, kasi naging teammate ko si James Yap. So 2 years ako nag-Pure Foods. Si James Yap yung MVP ko. Doon ako nag-excel talaga. So pagka sa practice, pagka natamaan ko lang ng konti, tumatawag agad yung rep. Pinoprotect yung James Yap. So doon ko masasabing nana. Meron ba siyang pinoprotektahang Sa face? Sa Ganun, face, sa face, oo. ganun. Siyempre. Siyempre, Kasi Aquino Day siya. artistahin yung James Yap natin. Oo, ay. Artistahin yun. Kaya hindi mo pwedeng tamaan yung mukha nun. Nung lumipat na kayo, di ba, 2 years kayo, lumipat kayo at nagkatapat kayo, nasubukan mo din ba siyang bantayan? Oo, kasi nga, di ba, wingman, big man ako. So, technically, yung James Yap, talaga pag natamaan mo ng konti, foul talaga agad. Talaga? May edge talaga. Yung mga kagaya ng James Yap, Kagiwa, JJ Helterbrand, yung mga star players sa PBA, hindi ko alam kung protected o talagang magaling sila mag-fish sa foul. May ganun din. May skill din ba yun? Meron. Kunyari, tama ka, biglang acting ka. So, yung mga referee, madaling mapaniwala pag sila ang binabantayan mo. Tinuturo din ba yun ng coach? Sa coach? Andito po ngayon si OG Diaz at ituturo sa inyo kung paano umacting pag... I think self-taught yun, self-taught. Okay. Wala naman sa training na gano'n. Walang training si coach na, acting training tayo. Nana day tayo today. Pero eventually kasi, pag makakuha ka ng opportunity or advantage, pag nag-acting ka, why not, di ba? Meron din kasing mga acting na huling-huli mo na acting talaga no? Yung late reaction, ginanon. Wag lang yung kagaya kay Mick Pinisi. Nakita mo yung kay Mick Pinisi? Yung binato siya kasi. So, parang, sino nga ba yung bumato sa kanya? Import. Binato siya sa mukha. Tapos, siguro mga 2 seconds, na-realize niya, pwede pala siya mag-flap. Pagka ganun niya, pag tumama, 1, 2, biglang gumanon siya. Classic yun. Sobrang classic yun. Ginagaya niyo. Inaasar niyo ba yun yung mga ganong classic? Nakakasama namin mag-ride si Mick Pinisi. So, nakakapagkwentuhan kami na tanong na namin sa YouTube namin. So, kinontent na namin yung anong ginawa? What happened, Mick Pinisi? English kasi, hirap na hirap tayong interviewin yun eh. Pero nakuha natin na natanong natin. And then sabi niya, ang sagot niya kasi, ayaw niyang lagi na lang daw siya ang napafine. So this time, nung nabato siya, chance ko nang hindi ako mapafine. So gusto niyang bumawi sa ibang player na sila naman mapafine. Kasi binato siya sa ulo. So para mapafine yung import na bumato sa kanya, inacting niya. Oh, Mike, ang tagal mo nag-isip nun Oo. Teka, mapafine ako. Pero gusto ko na namang ibang mapafine. At dahil dito sa video na to, malamang marami maghahanap ng kung ano itsura nun. Sana may mag-edit na parang yung ginagawa ni Boy Labo sa Slam Dunk. Yung nag-flashback muna siya na lagi siyang napafine. Makikita mo sa YouTube namin yun. Pag sinearch mo, PBA Moto Club, Mick Pinisi. Yan, lalabas yun dun yung mga question and answer namin sa kanya. Anong pinaka nag-viral ninyo sa PBA Moto Club na vlog? Sa mga ambush interview kasi namin, yun yung pinaka pinapanood talaga. So, yung mga ex-pro na mga former teammate namin o former kalaban, or yung mga ahead sa amin, like sila Benji Paras, sila pag sila Jun Limpot, pagka na question and answer namin, na ambush interview namin, yun talaga yung pinapanood. So, yun yung nagba-viral. And yung mga basketball-related topic namin, kasi yung leader namin, si JJ Helterbrand, siya yung, siyempre, MVP. Pag nagbigay kasi siya ng opinion, suggestion, or comment, may laman. Walang filter. Walang filter. So, yung mga tao talagang, they're looking forward
pag may topic sa basketball, hinaantay na yung namin, feedback. Tsaka yung mga lagi niyong sinasabi, yung pinakaayaw niyo, nasasabi niyo doon, pinakaayaw ng coach. Yun nga yung frustrated na part kasi may mga tumawag sa akin or may mga nagme-message sa akin regarding sa mga questionnaires namin. So may mga natatamaan like yung mga coaches na syempre tinatanong kasi namin sa mga players din kung sino yung favorite coach nila. And of course, kung may favorite ka, meron ka ring pinakaayaw mo na coach. And then all of a sudden, may sasagot ng mga players. Dahil wala, raw kami. No filter. So, pag sumagot yung player, nagugulat yung coach na, ayaw pala sa akin ito. So, napoprostrate sila or nadidisappoint or nalulungkot. So, mayroon akong nakausap and nakakasad kasi I love this coach. Sabi ko nga sa kanya, he's one of my favorite coach. Pero, dahil yung iba hindi siya favorite, nasaktan siya. Kaya nag-open up siya sa akin na nasasaktan siya sa mga video namin. And I apologize. Nakakasad kasi hindi naman namin binuo tong YouTube channel namin. Para manira. Para malungkot yung ibang tao. Akala ko nga kasi, sports. Natatawa pa siya. Matatawa pa. Alam mo yung hindi siya mapoprostrate. So, yun yung mga sad na nakikreate namin. But, so matotal naman, marami rin naman napapasaya. Itong coach na to, active pa siya nung time na napanood niya yun? Hindi na. So, yun nga, nakausap ko na siya, nag-apologize na ako sa kanya. But hopefully, since sabi ko, as much as possible, ipipilter namin. Sana. But hindi, hirap talaga kami yung filter kasi no edit eh. Pwede ba sabihin ko sino yung coach? Huwag na. Love ko kasi yung coach na to eh. Love ko kasi siya. Bakit ba siya hate nung iba? Ganun talaga sa basketball eh. You either hate your coach or you love your coach. Kung paano kanya gamitin. Kung paano kanya i-treat. Everything related sa basketball naman. Wala naman personal. Oo. Parang sa din, sa trabaho or sa school, di ba? Pag may hindi na lahat ng isang teacher, lahat paborito. Paborito. Yeah, kayo sa pag-aartista nyo, pag-director nyo. Tama. Siguro may ayaw kayong director dahil ganito, barubal. O may gusto kayong director kasi ikaw lagi pinapakita sa camera. So, ganun din. Same din sa basketball. Totoo naman eh, may preference din sila sa iyo eh. Meron din, totoo din talaga yung merong favoritism. Catch us every week on YouTube, Spotify, or wherever you listen to podcasts. At syempre, i-follow na rin ang official social media pages sa Facebook, Instagram at TikTok para lagi kang updated sa masayang biyahe at kulitan sa kalsada.